The world we know has changed drastically. While we try and chart new courses for humanity, some traditions must remain. Valued, held dear, preserved for our own race and for all of humankind. On our 10th season, Dayao gives thanks to the culture bearers and their protégés, they who carry their traditions into the new world. We celebrate Salin Lahi, legacies for a changed world. The changed world we now live in has a newfound respect for the men and women we call frontliners. The term brings to mind the valiant medical personnel who have risked and even sacrificed their lives to care for the sick. But the definition has been expanded to honor those who keep the systems working, who maintain order and ensure basic services. They who keep our sheltered lives familiar and convenient. In a sense, we see them as frontliners because of the positions of privilege that we occupy. The same holds for cultural workers who have been so affected by the pandemic. In this edition of Dayao, we listen to the voices of a very different breed of cultural frontliners. Their active part in the restoration and recreation of period structures is invaluable. And yet, they remain nameless and unrecognized. The idea is to put up a vocational training center, which is what we are. Although we've become a private foundation in the recent years, our main goal really is to end poverty, and by giving skills or developing the capacities of out-of-school youth. And one of the tools for us is heritage conservation or preservation of our old structures. So we accept young men and women into the program, which offers 6 trades, basically in masonry, carpentry, painting, metalworks, plumbing, and electrical works. So these 6 skills we relate to the traditional manner of construction, because that is the way our old structures were built. We're struggling with recuperating our heritage structure, especially now that there's a lot of problems about climate change. So a lot of our structures are vulnerable, they lack maintenance, and so we put the 2 problems together in order to solve them. So that was the idea from Spain, and so they thought that here in the Philippines we could apply this kind of solution to end poverty. So that was in 2009 when Escuela Taller was actually established. There are a lot of escuelas all over Spain and also around Latin America. In fact, Escuela Taller here in Intramuros is one of the first, or in fact the first in the Philippines and in Asia.
Bago po ako mapasok sa Talyer, galing po akong Cagayan, Dior City, sa Mindanao, sa mama ko. Doon po ako graduate ng high school. Third year, fourth year, doon po ako graduate. Tapos nung graduate, sinubukan ko mag-aral, kahit mga vocational lang. Huminto po ako. Tumulong ako sa mama ko magtinda ng isda sa palengke. Tapos, yun. Hanggang yun na yung nakasanayan ko. Mga siguro isang taon kalahati din ako nasa palengke nagtitinda. Tapos sabi ng tita ko, kung gusto mong mag-aral, punta ka ng Bohol kahit kahit TESDA lang daw. So, grinab ko yun, mag-aral. Tapos, one time na nagsimba kami ng tita ko, na si father nag-announce doon na ongoing pa rin yung enrollment sa Eskwela Talyer. Ilang months din po bago ako nag-start yung Talyer. Tapos yun, doon ako napasok sa Talyer. Kanina ito mga sitaw. Ito daw yung ulamin ako. Bukas na daw. Hindi pa po! Hanggang bukas na lang yan. Alam mo na kung ano susunod dyan. Bakit? Wait lang. Nagtapos po ako ng masonry po. Sa Bohol po. Hindi po kasi kami gumagamit ng conventional po sa ngayon. Kasi nung nag-aaral po kami, doon po kami nakafocus sa pag-uukit po, mga sculpture. Ano yung dapat na gawin mo? Patapos na po kasi kami, ano na lang po, yung mga spiral na lang po yung kulang tatapusin po. Ibang pag-unak. Bago lang po ako siya dito. So, kumbaga, nag-ano ako ng mga experience dito na kung ano yung mga ginagawa nila dito, tapos i-apply ko sa sarili ko. Tapos darating din yung time na pag bibigyan ako ng chance ng eskwela na magturo, kung ano man yung nakakuha ko ditong mga technique, pwede kong i-share sa kanila kung ano man yun. Kasi importante din po kasi yun, kasi isa din po yung simbahan namin sa natamaan ng lindol sa Maribohok. Yung pagiging skilled worker, hindi nila dapat basta-bastahin katulad ng pagmamason. Kasi itong trabaho to hindi basta-basta rin. Kasi katulad din namin mga out of school youth na parang kumbaga before nung hindi pa po ako nakapasok dito, parang inaano lang, minamaliit lang kumbaga. Pero pag ikaw po yung nakapasok na dito, ma-realize mo na ganito pala kahirap, ganito pala yung trabaho ng pagiging mason. Basta ang tamang sukat natin is 0.5. Kaya ako nagsobra ng 1. Bago po ako mapunta ng Eskwela Talyer, sa Baseco po talaga ako nakatira. Doon po pati yung family ko. May pumunta po sa bahay namin, yung nanay po ng pinsan ko, batch 1 din po siya. Inano niya po sa akin na may enrollan pa daw po ng Eskwela Talyer. Kung ano daw po ako, yung interesado daw po ako, pumunta po ng DSWD para mag-enroll. Before po nun, wala po talaga akong experience sa pag-uukit. Naging interesado lang po talaga ako. Hindi po ako mahilig sa arts, sa mga drawings.
dito na lang po ako nagka-interest sa pag-ukit. Yun po hanggang sa nag-training na po kami, hanggang sa graduate na po kami. Sa umpisa pong ukit, syempre, mapapaisip ka po muna kung ano yung mga discarding gagawin mo, yung design. Pero habang nabubuo na po siya, pagkatapos niyo po siyang i-drawing, tapos gagawa niyo na po siya ng detalye. Habang patapos po ng patapos yung ginagawa, gumagaan po siyempre yung pakiramdam siya, naging masaya. Naging proud din po, at least nagagawa ko yung ganung bagay. Eh, karamihan ngayon, siyempre, mga lalaki po yung nag-uukit. Eh, ako na babae po. Parang proud kasi kaya ko pong gawin din yung nagagawa ng mga lalaki. Ito po yung paggagayahan namin. Pero babas po kami sa lumang picture. Original na simbahan dati. Ito po yung mga upuan na restore namin year 2015. Ayan po yung buong po dyan. Hindi po talaga buo yan dati. Kung makikita nyo pa, mapapansin nyo, may ibang na kulay. Ibig sabihin po, ginawa namin yan. Gusto ko na para sa mga bagong darating na estudyante, maging focus lang sila sa ginagawa nila at maging seryoso sa lahat ng bagay na gagawin nila. Hindi basta-basta nilalaro yung ganitong trabaho kasi ito ang napaka-importante. Ang dumadaan sa mga kamay mo, nagiging value ito pagdating ng panahon. Tambay po ako, parang walang pangarap. Tambay yung gabi umaga, parang tambay, walang plano sa buhay. One time, siguro, napag-isip-isip ng tita ko na kung paano nila gawan ako ng paraan para magbago ako. Pinursige ko po siya, sabi ko po sa kanya kasi i-grab mo na yan na mag-aral ka dyan kasi madali kang makakapasok ng trabaho. Diba? Kesa yung tatambay ka lang na wala namang mangyayari sa buhay mo. Oh, maligta. Nalulong din to sa sa masamang bisyo, yung bawal na gamot. Yun nga yung inaano namin sa kanya. Sabi mo, wala kang mapapala dyan. Bakit ka mo? Sinaranasan ko rin yan. Naranasan ko rin yan, sabi ko. Talagang wala kang mapapala dyan. One time, yung talyer, naghahanap ng hiring to student na mag-enroll. So, February, nag 2 days tour po kami rito. Naengganyo po ako, lalo na po sa mga carving, painting. Habang
tumatagal kami rito sa loob ng talyer ng isang taon, lalo akong naengganyo sa mga gawa. Lalo kong nagustuhan hanggang sa naging nalaman ko lahat ng kahulugan ng una-una sa trabaho. Yung trabaho, hindi lang basta trabaho, lahat may paraan, disiplina, tsaka respeto. Yun po ang una-una kong na-discover dito. Dati akong nag-aral sa Lyceum, dyan sa loob ng Intramuros. Multimedia Arts. Ang umabot ako ng second year. Pagkahinto ko, siguro mga isang taon akong walang ginagawa na nag-skateboard lang sa street. Sinubukan ako maghanap ng mga trabaho, ganun. Tatry ko sana sa call center, kaso nagpunta-punta na rin ako, ganun. Naghanap ako ng pwedeng pasukan. Kaso hindi ko siya, parang feeling ko hindi ko siya magugustuhan, hindi ako magiging masaya dun. Yung mga panahon na yun, sinasabi na nila sa akin yung talyer, sinasabi ng ate ko na, uy, merong ano dyan ngayon na, yung parang, ito nga yung school na, technical school na, ganyan. Lahat kasi ng mga ginagawa dito talagang manpower, tsaka learning by doing kasi sila, kaya habang tinuturuan ka, gumagawa ka na rin. Kaya mas madali kang matututo, ganyan. Tapos, nakaagapay din yung mga instructor namin dito na hindi rin kami pinapabayaan na gumawa ng kami-kami lang. Kahit alam mo na yung ginagawa, parang may mga magagawa ka pa na matututunan, ganun. Lalo pat ngayon na nagsisimula pa lang kami, kulang pa kami, kumbaga sa mga natutunan. Pero tuloy-tuloy siya habang nagtatrabaho ka, nalalaman mo siya kahit mag-isa ka lang. Hindi lang naman sa carpentry and woodworks yung tinuturo sa amin dito. Kami, lalo na kami mga carpentry student dito nun. Pagkatapos namin sa carpentry, pinadaan din kami sa painting and finishing. Yan. Pag sinabi kasi sa labas na karpintero, parang medyo yung tingin nila, pero hindi. Iba yung ng karpintero talaga. Mahirap siya, tapos kailangan mo ng malalim na na pag-aaral sa pag-uukit. Yun naman yung pag-uukit, parang namamatay na sining na siya na pag hindi mo na ipasa, mawawala na yun. If you would exchange this craft to anything in the world, what would it be kaya? May pagpapalit kasi, siyempre. Yung na lang. Ang hirap talaga, hindi ka talaga siya may magpapalit.
In the stories of the young men and women of Escuela Taller, we hear the voices of a generation marginalized by poverty, lack of formal education, and government neglect. And yet, they aspire. Yung karanasan ko po sa labas, minsan napapaisip po ako, lalo na yung pintura. Buti pa yung pintura, makulay, makintab. Sabi ko, kung ako hindi ko pagsisikapan to, hindi ako tsatsaga rito, hindi ako magiging katulad nila. Hindi ako magiging makulay na paningin ng iba kasi napaka-importante talaga na may skills, lalo na sa panahon ngayon. Kung wala kang knowledge, wala kang dating. Ang daming kong gustong gawin sa buhay ko na nahihirapan pa po ako. Kasi, kumbaga sa sarili ko, kailangan ko mag-step by step po. Kailangan ko po nang mag-experience na ganito yung pwede kong gawin sa ngayon, na pwede kong i-apply sa susunod na pwede kong mapagtrabahuan. Gusto kong ma-experience kung paano gumawa ng mga bagay na hindi ko kaya. Gusto kong gumawa ng sariling bahay na kahit babae ako, kaya kong gumawa. Yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga lalaki, makakaya din namin mga babae. Yung iba po sa amin, medyo hindi pa marunong po. Patuturuan po. Yung iba po kasi yung mga walang trabaho, naghahanap sila pero hindi naman nila alam kung paano magmason. Kailangan po nang magturo sa kanila. May pangarap din po ako na makapag-abroad gamit itong pagiging mason. Kasi mas papalawakin ko pa at pagyayamanin ko pa po yung kaalaman ko. Kung tatanggalin mo sa akin itong kapalit nun, yung magkaroon ng magandang buhay yung pamilya. Sariling bahay, ganyan. Kasi mahirap din sa Intramuros. Agawan ng lupa kasi dito. Bakit? Niyak talaga. Lock. Wait lang talaga. Kasi dito yung mga naupahan namin nun na bahay dito, laging nadidemolish kasi nabili ng ganito, ng sa pamilya, ganyan. Tapos papatayuan ng dorm. Ganyan yung nangyayari lagi dito. Nakakalimang lipat na kami. Simula maliit pa ako. Mahirap. Ngayon, maliit lang yung tirahan ng nila mama. Pansamantala kasi wala talagang makitang magandang dito. Mauupahan. Craft has restored their dignity, newfound skill, their sense of personhood, and self-worth. Sabi nga po ng mama ko, di baling mamulot po kami ng basura o para lang pagkakitaan namin. At least po, hindi po galing sa masama. Hindi po siya basta po pinagpawisan po. Mahalin lang po nila yung workshop nila, kinuha nila. Kasi kami mga kabataan po yung di ba sinasabi nilang pag-asa. Sana sa isip nila at saka sa puso nila na hindi lang yung basta-bastang kasabihan. Dapat i-apply natin sa realidad. Kung di na nila alam gagawin nila, ito isa sa mga malalapitan nila talaga. Ang gagawin mo lang dito, maikinig ka lang. Maikinig ka lang sa mga tinuturo. Yung trabaho, tapos magpapakabait ka lang. Pag nagpakabait ka, sure ball na meron ka ng trabaho. Tsaka yung adhikain nila, napakahalaga ng adhikain nila na restoration. Kasi may mga may mga kumbaga yaman na siya ng natin ng bansa, yung mga iniwan sa atin ng mga structures, mga ganyan. I think everybody deserves a second chance, and especially the youth, because they still have a long way to go, and I think early on they should be given this chance to turn around
reclaim their lives. And well, it's not just simply for them, but because we are also looking at the future generation. That if we solve this problem of poverty, then maybe we can, in a way, prevent the same kind of problems for future generations. Nabago po ako ng eskwela talyer. Para ba lahat po nung Pasko, hindi ko na po siya binalikan. Para ba masaya na ako kung ano ako ngayon. Parang doon na lang ako pumukos kaysa doon sa mga dati ko pong ginagawa. Yung lahat po yung mga ganung mga dumaan, maging inspirasyon ko na lang po yun. Sana sa pinagdaanan ko, sa mga pagsubok, sana malalagpasan ko yun, sana hindi higitan ko pa na para hindi ako bumalik sa ganung estado ng pamamaraan gaya ng dati. While the pandemic may have altered the lives of these young Filipinos, it cannot be denied that for one magnificent moment, these young artisans of the Escuela Taller freed themselves from hopelessness and lived their dreams. In creating beauty, they had found their self-worth. This is Lauren Legarda for Dayao, our knowledge, our pride.